ng Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conchi. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Subalit sino nga ang tatanggap ng kadakilaan niya? Kung may duming isip ka sa kapwa mo, paano tatanggapin ang mga banal na salita niya? Kung may sugat ka at nakanti, paano hindi ito manghahapdi? Kung ikaw ay may gasgas at pinitik, paano itong hindi magdurugo? Halina kayo mga minamahal ko. Ang bawat katagang binabahagi sa inyo ay kaukulan sa buong mundo, hindi lamang sa isang tao. Kaya't kung malinis ang puso't kaisipan ng bawat isa, ano't mag-iisip ng hindi mabuti sa bawat salita ko? Kaya't kung ang bawat aral ay totoo, dawat namunin ng anak ng tao. Sapagkat ang anak ng tao ay anak ng Ama, at ang bawat anak ng Ama, siyang bumuhay sa kanila. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Ama? Anak, napakaganda naman ang awitin mo. Sunod-sunod na awitin. Ito po ang binabahagi sa akin na aking itatanong sa inyo. Kapag po ba nagmimisahe ang banal na Espiritu at nataon po na kayo yaong binabahagi na, kayo yaong napatapat dun sa mensahe na yon, iniisip nyo pinatatamaan kayo? Ang dumi naman po ng isip nyo pagka ganon. Hindi po ba nang nangusap ang Kristo buong pangkalahatan? Hindi po sa isa lamang ang tinukoy. Kaya kapag po kayo ay nag-iisip na pinatatamaan, sino po nahihirapan? Sino po nasasaktan? Sa makatwid. Ang banal na Espiritu po, ang binabahagi po ay ang nakikita niya sa lupa. Ang nakikita niya sa mga tao sa lupa. Ngayon, nataong naririto ka, at nataon yung mensahe na yon ay iyon. Pwede po bang piliin na kung naririyan kay iibahin ang mensahe? Di parang tinuturuan nyo na po yung binabahagi na ng mensahe, kaya po nasasaktan kayo. Ano po? Alam nyo po, tataas ko po kamay ko. Kung mayroon man pong nasasaktan at sa palagay ay pinatatamaan ko, ako po hindi nasasaktan, ako hindi nahihirapan ng kalooban sapagkat di ko naman po sinadyang magpatama. Hindi ko naman po pinipili yung sinasabi ko at hindi ko naman po maaring piliin. Sapagkat kung ano lamang po yung hinihingi ng pagkakataon, yun lamang po ang aking memisahe. Kung ano po ang binabahagi sa akin, yun lamang po ang binabahagi ko. Alangan naman pong pinili ko yun para patamaan kita. Abay, tao po pala yun. Sa totoo lang po, hindi na ako haharap sa inyo. Kung ako'y magbibilang tao na magpapahayag na nagmamagaling at magpapagaling sa inyo na katalino ko naman po, nahahabi ko yung mga ganon. Alam niyo po, kaya nga po nagdamdam ang mga tao ng panahon ni Kristo. Yung mga hindi po nakatanggap, nagalit.
Ngunit ang sinasabi naman po ng Espiritu na sa katauhan ng Kristo ay totoo. Yun lang kikita lang po niya sa mga tao. Kaya kapag hindi po kayo nagalit, nakatanggap po kayo. Ngunit ang tanong po, kapag nagdaramdam po kayo, sa Diyos po ba yon? Kaya huwag po ikatwiran ng tao na kaya ayoko dahil pinatatamaan ako, nasasaktan ako. Hindi na po sa Diyos yun. Kaya kahit sabihin po ninyong simba kayo ng simba, kung may laman naman po ng masama ang isip nyo at may laman ng masama ang damdamin nyo, ay hindi pa rin po kayo tatanggapin ng Diyos. Dahil kaya po kayo nasaktan kala nyo pinatamaan, hindi nga po kayo halimbawa pupunta rito. Galit naman po kayo sa akin at mayroon kayong pagdaramdam. Tinatanggap po ba ng Diyos yung paniniklohod ninyo? May sama kayo ng loob sa akin na wala naman akong alam na kasalanan sa inyo? O sige po, kung yun po ay tama, titigil na lang po ako maglingkod. Kapag halimbawa po, nagdamdam kayo sa akin dahil pinatamaan kayo at hindi na kayo tutungo rito, nasaktan kayo, pag nasa katwiran po kayo at nasa Diyos ang isip at damdamin nyo, titigil na lang po ako maglingkod. Hinahamon ko po kayo. Sapagkat pwede pala yung ganon. Maging masama ang isip at damdamin. Ang itinuro po sa akin ng Panginoon, kapag malinis ang isip mo, kapag malinis ang puso mo, wala kang duming isip, maligaya ka. Patag ang damdamin mo, hindi mo iniisip na pinatatamaan ka, sapagkat wala kang iniisip na masama. Tanggap na tanggap mo yung mensahe, kung mag-aakay ka pa. At sasabihin mo pa sa kapwa mo, hindi totohanan yun. Ba't yung mensahe sa ganun? Hindi ko po kasi ugaling mang-uto. At hindi ko po kasi gagawin yung utuin ko kayo. Sapagkat ako po'y tumutupad kung ano po ang kalooban ng Panginoon, hindi po sa kalooban ko. Kaya kung halimbawa po kayo ay nasasaktan, pasintabi po. Hindi ko po alam na kayo nahihirapan ng damdamin sa akin. Hindi ko po alam na kayo nasasaktan sa mga patama na sinasabi nyo. Ako po hindi nagpapatama. Kung hindi halimbawa po, ang mensahe ngayon, halimbawa, ang mga pag-uusig sa darating, halimbawa po, di ito po yung aakmaan mo ng mensahe, di po ba? Kung napatapat po yung mensahe na yun, naaakma doon sa mayroon kang ganun, at naisip mo, pinatamaan ka, sino po nagkasala? Ako po ba o kayo? Na nag-iisip ng hindi maganda. Kaya sabi ko sa Panginoon, Panginoon, hamon ito sa akin. Tutuloy ko po. Wala naman po akong ginagawang masama Kaya kayo na lang po ang sandigan ko. Di yung magalit po sa akin, bahala sila. Basta ako'y nasa tama. Pag po inisip ko lahat, ang mga nagdaramdam, tao na po pinakinggan ko, hindi na po ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung ikakatwiran po ng tao, kaya hindi tutungo rito dahil dun sa naririto ka nga para makinig. Pagkatapos may dalang damdamin ka naman, paglabas mo hindi na ako pupunta para hindi ako nagkakasala. Ano po ba yun? Kung malinis ang isip at damdamin ng sino man, wala pong masasaktan na ganon. Tama po ba? Patawad po. Ito lang po ang sasabihin ko. Wala naman po akong bayad dito para magpakasakripisyo ng ganito. Wala naman po suhol sa akin para gawin ko ito. Bakit ko gagawing manakit ng damdamin ng kapwa ko? At kung maglilingkod po ako para manakit na lang ng damdamin ng kapwa ko, titigil na ako. Ano ako magiging makasalanan at parurusahan? Sayang ang buhay ko. Kung mahal nyo sarili nyo at gusto nyo maligtas, gusto ko rin maligtas. Ngayon, para walang duming isip po ang tao, para wala pong duming kalooban, di ituwid niya yung buhay niya. Buhay po ba ang Diyos? Kung wala kang damdaming masama at wala kang iniisip na masama, wala kang masasaktang kalooban. Kaya naman po ako, pagkatapos nagmensahe, wala na po ako iniisip na kung ano-ano. Kaya kapag may nalalaman ako,
Sabi ko sa ama, bakit nagkaganon? Hindi po ba, idinatal mo lamang sa akin yun, ba't nahirapan po siya? Yan ang patuto anak na wala ako sa kanya sapagkat kung hindi siya nahirapan, ako tinanggap niya. Buhay ba ang ama? O sige po, dadayain po ba natin ang banal na salita? Opo, maraming mangangaral. Iba't iba naman po ang pinapaliwanag. Tama po ba? O sige po, may isang halimbawa ako. Nang bago pa lang po ako, hindi ako tanggap ng mga pare. Kung minsan ang mensahe nila ay patama dun sa mga naggagamot-gamutan eka, mga mangangaral eka. Pagkatapos eka, mga albularyo, ba't po hindi ako nasaktan? Hindi po ako nahirapan ng damdamin. Bakit po? Hindi naman po ako albularyo at hindi naman ako nagagamot-gamutan. Ano po pakialam ko sa pinatatamaan niya? Tama po ba? Ganun lamang po kasimple. Bakit ko po ito nayahayag sa inyo? Sapagkat may nalalaman po ako na kapag naririto at ganun ang mensahe, akala'y pinatatamaan, abay Diyos ko, ako po ba'y maglilingkod na magpapatama na lang ng magpapatama sa tao? Hindi na po ako maglilingkod, masarap matulog, lalo na kung tag-ulang ganito. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo kung sasabihin kong totoo sa inyo, kung wala lang pong gumagaling, kung wala pong nagbabagong buhay, kung wala pong pinakikitang hiwaga sa akin ng Diyos, hindi na po ako maglilingkod, hindi mo na kailangan sabihan na, huy, tanga ka, tumigil ka. May isip po ako. Hindi na po kailangan ako'y mahirapan at masaktan pa. Ako po mismo titigil. At ang pinakamasakit po noon, kung halimbawa, natuto ka sa espiritu, at pagkatapos iba laman ang isip mo, manalangin ka, baka natatalo ka na ng mga kung ano-anong iniisip mo, di po ba? Yun po ang totoo nun. Kapag nag-iiba na yung isip mo at hindi mo na naunawaan yung mga sinasabing totoo, manalangin ka na, natatalo ka na ng mga isip at damdamin mong pagkatao. Sapagkat baka pagod lang yan, sobrang pag-iisip, sobrang pagdaramdam, sobrang hinanakit, sobrang pagkainggit, sobrang pagkaselos. Yun lang po ang dahilan nun. Subalit, huwag pong paratangan na ganon. Sa totoo lang po, dapat magalit ako Pero hindi po ako nagagalit. Lalaban po ako. Totoo po, sapagkat totoo naman ang sinasabi ko. Hindi naman ako nagpapatama. Bakit hindi po ako lalaban? Kung ano inaatas sa akin, susundin ko. Kung ano pag-aatas sa akin, tutuparin ko. Maliban doon, wala ako susundin. Kaya po, salamat sa Ama na sa tuwing ako'y nalulumbay, may kaaliwan siyang sinasabi sa akin. At kapag may pinakitang espiritu na kaanyuan at kinausap ko na napatotohanan ko na may mababatid ako sa taong yon, lalo kong pinupuri ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Isasabay ko pa po ba yan sa mga problema ko? Hindi na po. Hindi na nga ako magkamukat-mukat sa mga dinadalang problema na hindi ko naman problema dapat Pero dahil sa pagdamay, sa pagmamahal, sa pakikiisa, naging problema ko po. Pagkatapos, daragdagan pa, tanging Ama lamang ang nakababatid kung sino ako. At tanging siya lamang ang hahatol sa aming lahat, sa ating lahat. Kaya po, matibay akong titindig dito. Hindi ko pinili ang anumang sinasabi ko, kundi kung nataon, may sakit sa kalooban nyo, ipatawad. Hindi ako sa inyo manghingi ng tawad. Sa Ama, ang hinihingi kong tawad, nawa, huwag madaig ang aking pagkatao. Ngunit sa inyo po, hindi ako hingi ng tawad dahil wala akong kasalanan sa inyo. Kung ikaw, napagkasalahan ko, sa isip at damdamin ko, nagkasala ako sa iyo, lalapit ako sa iyo.
Hindi ako magmamataas, magmamapuri sa sarili ko. Sasabihin ko sa'yo, nagkasala ako sa'yo kanina eh. Napag-isipan kitang tsismosa eh. Gagawin ko po yun. Subalit, wala naman po akong iniisip na ganun sa kapwa ko. Bagkus kung may pumapasok po, hinaharang ako. May pumapasok po, lagi pong may pumapasok. Naku, kasi ganito, ganon. Susuriin ko po yun. Panginoon, ang sabi mo at natutunan ko, ang naninira ay hindi sa'yo. Ang nag-iisip ng masama ay hindi sa'yo. Ang nasasaktan ay hindi sa'yo. Kaya kontrahin ko po ito. Bigyan niyo po ako ng maliwanag na pag-iisip at malawak na pangunawa. Nawawala po sa makatid. Inuudyukan ka lang ng kalaban para maging duming isip ka. Buhay po ba ang Ama? Sige po, kung totoong nagmahal ka sa kapwa mo, halimbawa, alagad ko ito, mahal ko, mas pahihigitan ko pa bang pakinggan yung ibang hindi ko masyadong kilala kaysa sa kanya? Hindi po, ano? Tama po ba? Kakausapin ko muna siya bago ako makinig sa iba. Tama po ba? Sapagkat ang hirap po sa tao, eto, nag-iisip ng hindi maganda, nagkukwento kung kani-kanino. Dapat, mismo, doon sa pinag-iisipan mo, doon ka magsabi. Para magkaintindihan kayo, magkaunawaan kayo. At eto po, tataas ko kamay ko. Kung sino man po ang taong dati gustong-gustong makinig ng mensahe, at pagkatapos ng dahil nagdaramdam ay ayaw na, ipapanalangin ko lang po. Pero hindi po ako magagalit. Bakit po? Patuto lamang po, ang espiritu namin ay magkaiba na. Bakit? Kung pare-pares ba kami ng espiritu, hindi ba nag-aalab ang aming puso sa mga salita ng Diyos? Bakit hindi nag-aalab? Ako alab na alab. Parang apoy na nag-aalab, na sa tuwing pinakikinggan ko, ituwang-tuwa ang puso ko. At bilang tao na nagkakasalang isip at damdamin, kapag may narinig akong mensahe, Diyos ko, kung mayroon po akong naisip na hindi maganda at kung may damdamin po akong hindi mabuti, patawarin mo ko kung hindi ko alam. Nasasabi ko po yun, sapagkat ayaw kong tingnan magaling ang sarili ko. Ayaw ko pong tingnan na napakabuti ko. Hindi po ba nakatala sa banal na aklat? Gaano man kalaki ang binigay mo sa kapwa mo kung walang pagmamahal, hindi pa totoo yan. Totoo po ba yan? Kaya, ang sabi ko nga po sa Panginoon ngayon, ang natanong ko lang po, sino po ba totoo talaga sa akin? Panginoon, nakakatakot na pong makisama sa tao. Parang ayaw ko na pong magtiwala. Parang gusto ko na lang sa iyo maniwala at magtiwala. Parang pagkatapos ng pahayag, pagkatapos ko maglingkod, ayaw ko nang makitungo. Kaya lamang, ang sabi niya sa akin, anak, kung hindi ka makikitungo, paano mo mapapadama ang pagmamahal ko? Pinadama ko nga po na tapat ako eh. Nagpakatotoo nga po ako eh. Pero bakit ganon? Pinag-iisipan pa ako na hindi maganda. Ano pong tugon? Constancia, hindi ako pinaglilingkuran mo kundi magaganap ito sa iyo. Sapagkat ako mismo'y banal at nagpakatotoo. Ngunit pinag-isipan ako na hindi maganda ng tao. Natauhan po ako. Oo nga naman, ang Kristo'y banal. Subalit, nagparatang ang hindi makatotohanan. Kaya, kung patatalo po ako sa mga salitang tao, hindi na po ako makapaglilingkod. Kaya, salamat sa mga totoo sa akin at magpapakatotoo, ito lamang po ang masasabi ko. Hindi ko layuning manakit ng damdamin, hindi ko hangaring manira ng kapwa, at lalong hindi ko gustong may masakitan sa akin. Kung ako po ay minamahal, tinatanggap at sinusuportahan, maraming salamat sa Diyos. Subalit, tanging siya lamang ang nakakaalam
na buong buhay ko tatanawin kong utang na loob kung sino man ang sa akin nagmalasakit, nagmahal at sumuporta. Ngunit, kung wala akong may ganti, bahala ng amang gumanti sa kanila. Subalit, kailanman, hindi ako patatalo sa mga damdaming mali sapagkat alam ko, daratalang takda, patototohanan ng Diyos na aking pinaglilingkuran na hindi ako naghahabi, kumakathang isip lamang, kundi kung ano ang katotohanan siyang sinasabi. Ngunit, kailanman, hindi ko gustong may mahirapan sa akin. Mga minamahal na kapatid ko, naway hindi kayo yaon. Naway, walang gayon sa inyo sapagkat kawawa ka habang nahihirapan ang damdamin mo kahit saan ka magpuntang magdasal, kahit saan ka magsimba, at may dalahin ka sa damdamin mong ito, hindi ka magluluwag ang kalooban. Hindi ka mapapatag. Lahat na lang ng pumapasok sa isip mo'y masama sapagkat iniisipan mo ako ng hindi maganda. Paano nasasabi mong nasa kabanalan ka? Buhay ba ang Ama? Kaya po, mga minamahal, mapakahirap magpakatotoo. Mapakahirap maglingkod. Ngunit, dahil gusto kong magpakabuti, ang mahirap na ito'y pagsusumakitan ko. Dahil nasimulan na ito at maglalabing-3 taon, ayaw kong masayang ang aking pinagpaguran, pinagpagalan at sinukong buhay. Sabi ko sa Ama, tulungan mo ako, lalaban ako. Sapagkat wala akong alam na ako'y nagmalabis para saktan ko po ang isa man sa inyo. Kaya nawa po, habang kayo naririto, malinis na isip at damdamin ay sumain nyo. Napakahirap po ng isang gampaning katulad nito. Ngunit hindi po ako nahihirapan sapagkat pagdating ng gabi, kung kailangan matulog, pinatutulog ako ng Ama. Kung kailangan bumangon, pinabangon niya ako. Kung kailangan mangusap, pinangungusap niya ako. Kung kailangan may magtala, magtatala ako. At kung kailangan na ako'y may kausapin, kinakausap ko. Ngunit hindi ko pinananahan ang aking sariling galing at karunungan. Sa Kanya ko pa rin iniaalay ang lahat. Kaya dito ko napapatotohanan na pinakikinggan niya ako. Sapagkat lahat ng hiniling ko para sa sarili ko, nakikita ko naman po. Wala po kasi akong hinihiling na kayamanan, kundi ang bawat araw pasayahin niya lang ako. At bahala na siya sa pamilya ko, ako'y maglilingkod sa Kanya. Kaya naman, ang bawat maghapon at bawat araw, sa Kanya ko nilalagak. Ito po ako, nakapaglilingkod sa inyong lahat. Magandang umaga po, sa pahapon, mamaya. Buhay ba ang Ama? Oh, kayo mga alagad, nahihirapan ba kayo? Nasasaktan kayo? Mga choir, mga caps, mga IT team, ito lang po ang sasabihin ko. Ito po ang nakakaiyak sa akin. Ang bawat araw, pinagsusumikapan ko pong maging totoo at matapat. Pero hindi ko po pinagsusumikapang makasakit ng damdamin ng kapwa ko. Kaya't kung may nasasaktan po sa akin at lalayo sa akin, bahala na po ang Ama sa kanila. Paninindigan ko po ito. Tatanawin ko po at hindi ko po inaalis na utang na loob. Tanging siya nakakaalam. Subalit, nang dahil sa utang na loob na ito, ako ay magsusumamo sa mali nilang kaisipan sa akin, hindi ko gagawin. Sapagkat wala akong alam. Ngunit kung ako'y magsusumamo, para ko nang inamin na may kasalanan ako. Para kong inamin na pinatamaan ko nga siya, o sila, o ilan man sila. Kaya hindi po. Ngayon, papadama ko, pagmamahal ko, kung hindi po nila maramdaman, ang Ama na bahala. Total naman po, lahat kami may buhay eh.
At total naman po ang Ama nakakaalam ng kinabukasan ng lahat eh. Total naman po ang Ama naman ang nakakaalam kung sino totoo at hindi eh. At total naman po alam naman ng lahat ng Ama kung sino makatotohanan at hindi. Hindi na po ako maglilingkod kundi ako nagpapakatotoo. Ano? Nagpapakahirap akong ilang oras ang tulog ko? Nagpapakahirap akong hindi magluto, hindi maglaba, hindi magganito, hindi magano sa pamilya ko? Pagkatapos, niloloko ko kayo? Ako pala ang siraulo. Dapat ako gamutin. Pero hindi po. Hindi ako baliw. Kaya, ang tama ang aking gagawin. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Lagi niyo pong tatandaan, kung sasabihin ng tao, malakas ang kanyang espiritu, dapat alam niya yung mensahe ni Kristo. Kung sasabihin ng tao, nasa espiritu siya, dapat alam niya yung pahayag ng Kristo. At hindi ibabase ka pa kahit kanino. Kung ibase ka man kahit kanino, dapat, kung may pandamas siyang mabuti, alam niya yung kaya ka nahirang dahil sa katauhan ng pinipintasan mo. O kaya ka naging tagasunod dahil sa katauhan ng sinusundan mo. Pagkatapos nasasaktan ka, sino nang nanakit sa'yo? Hindi si Kristo. Ang demonyo. Para nang sa ganon, magdamdam ka, magalit ka at umayaw ka. Yun ang totoo po noon. Subalit, para saktan ka, hindi. Hindi po. Tandaan po ninyo, ang Kristo at Ama hindi maninira ng pag-iisip ng tao. Ang Kristo at Ama hindi magpapasakit sa kalooban ng tao. Kaya kapag nasasaktan ng kalooban ng tao, hindi na ang Kristo at Ama ang naroroon. Kapag nasasaktan ka, nahihirapan ang kalooban mo at kung ano-ano iniisip mo masama sa kapwa mo, hindi ang Kristo yaon. Pihitin mo, baka maagaw ka pa ng Kristo. Kaya, kawawa. Hindi ba ang Kristo'y pinagkanulo? Ganyan din po ang taong naging kasama mo, nakaisa mo, minahal mo, naging tapat ka, pagkatapos ay sisiraan ka. Hindi po ba? Kawawa naman po. Alang-alang sa aking paglilingkod, alang-alang sa aking pakikipagtotohanan, alam ko, itatawid ako ng Diyos ko. Buhay ba nga, Ma? Kaya nga po, gusto kong magpakatotoo para lalo ko siyang madama. Ang hindi alam ng tao, sa mga mensahe kung minsan sinusubukan sila. Ang hindi alam ng tao, sa mga pahatid na kumisan, sinusubukan sila sapagkat may pinadadama sa akin. Kapag sumagot at hindi sumagot, alam ko na ang damdamin nila. Kaya wag dahilan, hindi ko po nabasa, hindi ko po narinig. Kaya mapapalad ang nakikipagtotoo. Sapagkat kaisa ko. Mga minamahal ko, hindi po ako binayaran para manulumpati sa inyo. Hindi rin po ako pinayaman para sabihin kong pinaglalaban ko'y ganito. Marami akong pinagdaan ng hirap dahil sa pakikipabaka ko sa gawain ito. Subalit, yung hirap na yon, pinagagaan ng Ama. Ang lumbay na yaon, pinagagalak niya. Kaya napapatotohanan kong siyang Diyos na pinaglilingkuran ko. Buhay ba ang Ama? Kaya, salamat anak. Nagaganap ang lahat ng iyon na naganap na hiwaga sa buhay mo sapagkat naniniwala ka. Nagtitiwala ka. Nang panahon ni Moises, sino lamang ang nakatuntong sa lupang pangako? Yung mga naniwala, yung mga nagtibay. Subalit nang subukan sila ng Ama na ginutom, doon nakita kung sino totoo sa kanya, di ba? Anong nangyari? Nang pinababa niya yung mana at binigyan sila ng pugo. Kung kailan sila busog, tsaka niya pinatay. Sapagkat sila ipinagpalit niya, sapagkat sila ipinagpalit nila
ang kalooban ng Ama na pangako niyang maganda. Anong sinabi niya? Nang dahil sa pagkain, ang dami ko na ekang pinakita sa inyong hiwaga. Pinasibol ko ang tubig na wala na kayong malagok. Hinawi ko ang dagat. Pinakita ko ang mga himala at hiwaga kay Paraon para kayo ay palayain. Ngunit hindi nyo yun nakita. Ano ang nakikita nyo? Yung hindi kayo kumakain ng karni, yung hindi kayo kumakain ng mana, ng pagkain. Kaya naman ang ibinaba ang mga pugo at binusog sila sa mana na napakaliit na butil, subalit napakalinamnam at masarap. Namatay sila. Sino natira? Mga kapatid, wala akong bibigkasin sa inyo na hindi nakakma sa Biblia. At wala akong ibabahagi sa inyo na hindi totoo. Sapagkat ayaw kong magkatang-isip ako na pagkatapos ako ang magdadala. Wala akong dalahin sa damdamin ko't isipan, kaya magaan ako na humahakbang. Magaan ako sa bawat araw na nakakahiga, nakakatulog. Buhay ba ang Ama? Kung hindi po ako patatapangin ng Panginoon, matatangay ako. Kawawa naman ako. Nagpakasakit, nagpakahirap ako. Pagkatapos sa isang iglap. Kilala ko yung nagmagandang loob sa akin. Kilala ko ang mga tatanawan ko ng utang na loob sa buong buhay ko. Subalit, kung kilala nila ang Diyos at kaya nila ginawa yaon sa akin dahil sa Diyos, patotohanan nila, hindi nila ako susumbatan. Buhay ba ang Ama? Tama ba, anak? Tama ba, anak? Kung nang dahil sabi nila, kaya ako'y dinamayan, tinulungan dahil sa Diyos, patunayan, hindi nila ako susumbatan. Sapagkat, hindi naman ito ginawa sa akin kung hindi rin ako naglilingkod. At hindi rin mangyayari ito sa akin kung hindi ako naglingkod. Sa makatwid, ang bawat katotohanan na papapatotohanan sa gawa, hindi sa salita. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, humingi ba sa'yo? Hindi. Kusang loob mo, sabi mo. Ngayon, kung kusang loob mo, patotohanan mo. Hindi mo sasabihin, ginawa ko yung ganon, pagkatapos ganyan. Panunumbat na yon. Mga kapatid, mga minamahal, itataas ko po ang Biblia. Nang hahawakan ako sa pangalan ni Kristo, kung hindi sa Kanya, hindi ako maglilingkod sa inyo. Kaya, ang duwag na dating napakaduwag, pinatapang ng aking pinaglilingkuran. Salamat sa Ama. Wala naman akong alam na kaaway ko. Ba't ako matatakot makipag-away? At bakit ako makikipag-away? Kung sila ang nang-aaway sa akin, bahala ng Amang kalaban nila. Huwag ako. Sapagkat ako'y duwag sa away at walang laban. Walang kakayahan. Ngunit ang aking pinaglilingkuran, makapangyarihan. Kaya inilalaga ko sa Kanyang lahat, siya lamang, wala nang iba. O dakilang aking Ama, saksi ka sa lahat. Ikaw ang nakarinig ng aking sinambit na itinuro mo lamang sa akin at dinatal sa diwa. Sapagkat matibay kong nasasabi yaon dahil batid mo ang katotohanan at tanging ikaw ang nakababasa ng laman ng kaisipan at damdamin. At sa tuwin ay hinihiling ko sa iyo, huwag magkamali ako ng salita. Huwag akong maghakahaka at magkatang-isip. Kaya't hindi ako lumuluwal kung walang gana ako at kung hindi kalooban mo. Tanging ikaw lamang ang nakababatid, o aking Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kung papaano ang tubig sa karagatan ay napapaahon mo sa dalampasigan, magagawa mo, Ama ko, patotohanan sa kanila, salita mo'y di kinathang isip lamang. Nekkarameneyahanam. Sa takdang panahon, patutupad mo ang lahat ng sayo
ay mabuting gawa mo na nararapat sa lupa sa mga tapat na anak mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa Ama. Sampalin niyo man po ako ngayon. Hindi ko na maibabalik yung mga sinabi ko para patotohanan kung hindi ko kinatang isip yaon at di pinag-aralan. Sapagkat, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kaya po ako naglingkod dahil sa iyo. Kaya, huwag mo pabayaang magkamali ng sasabihin ko. Huwag mo po akong pabayaang mag-isip ng hindi maganda. Huwag mo pabayaang magparatang ako sa kapwa ko. Kundi kung ano yung nakikita ng iyong espiritu, yun ang ibahagi mo. Kaya hindi naman po sa pilitang ito'y tanggapin. Hindi sa pilitang pinipilit sa inyong paniwalaan. Ngunit, bago kayo humatol, humingi kayo ng patnubay sa espiritu. Baka pagkatao nyo humahatol, kawawa kayo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyo pong lahat, pagpalain kayo. Ang lahat ng kaganapan ay nasisilayan po ng Ama. Tama po ba? Kaya, eto po ang wika mula kay Mateo. Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat, gaya ng mga kalapati. Ang kalapati, kahit pakawalan mo sila maghapon, nakakauwi sila kung saan man sila pumadpad at nakarating. Nakakauwi sila sa sarili nilang pugad. Tama po ba? Kaya sila ay may katapatan sa nag-aaruga sa kanila, nag-aalaga sa kanila. Hinahanap nila. At yan ang espiritong ibinaba ng Ama sa Kristo. Nagmula sa kanyang katotohanan, kaya't pinatotohanan habang nasa ibabaw niya ang isang kalapate. Ito ang anak kong kinalulugdan, wika niya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat patotoo lamang na tulad ng kalapati, matapat ang kanyang espiritu. At ang katapatan ng magbubuklod sa tao, ang pagiging marapat at makatotohanan ng magpapatibay sa samahan ng bawat tao. Ngunit, kung iisa lamang ang nagpapakatotoo at ang isa ay hindi, paano magiging matapat ang bawat isa? Hindi ba talusira ang isa? Mga minamahal, ang sabi nga po, mapalad ang umaliw sa kanyang kapwa na nagdadalamhati at nalulumbay. Ngunit paano mong maaaliw ang isang taong ayaw paaliw sa iyo? Ikaw na nagpapakatotoo, gusto mo aliwin ang kapwa mo tao. Hindi mo gustong igupo at mabagsak siya sa hindi katotohanan niya. Kaya't kung ang bawat katotohanan at katapatan na binabahagi mo itatanggapin ng kapwa mo kumikilalang totoo sa Ama, hindi kaya masisiyahan at magagalak kapwa kayo? Mga minamahal, hindi lamang maamin ang tao kung minsan kung sino siya at ano siya. Ngunit hindi mo man aminin, kilala ka ng Ama. Sa kapwa mo'y makapaglilihim ka. Ngunit sa Ama mo'y kailanman ay hindi na. Sapagkat mula pagkabatay, kilala ka na. Kaya't kung tuwiran mong kinikilala pa siya, mababatid mong tapat at totoo siya. Kaya't tularan mo kung tunay na anak ka. Ang ahas, matalino. Hindi siya basta-basta sasagpang sa alam niyang walang laban. Siya. Kaya naman kung tumuklaw yan ay patalikod. Huwag kang maging ugaling ahas na patalikod. Sapagkat anumang ginawa mong patalikod, nakikita sa harapan ng Ama. At anumang ginawa mong pasintabi na mabuti, ang Ama nakabatid.
Subalit anumang ginawa mong masama at hindi mo batid nagiging masama ka, ang ama nakabatid na ikaw'y masama at anak niyang masama. Buhay ba ang ama? Kaya mga mahal, kaya nga laging tinuturan ng Espiritu, huwag kayong maging maramdamin. Kalimutan nyo ang inyong sarili. Sapagkat hindi kayo makasusunod sa akin kung ang sarili ninyo hindi nyo kalilimutan. Bakit sinabi niya yaon? Sapagkat kung ikaw ay nasa pagkatao mong maramdamin, mahinanakitin, kailanman na hindi mananaig ang kabanalan sa iyo. Dahil akala mo, ganito, ganyan at ganon, ratang ka sa kapwa mo. Kaya, kung minsan, dahil masama ang isip mo, tinitigan ka lang ng kapwa mo, nag-isip ka na ng di maganda. Nagbulungan lang sila, inisip mo, siya na ang pinagbulungan nyo. Sinong siya? Sarili mo na. Kaya sinabing maliwanag, iwanan ninyo ang sarili nyo, kalimutan nyo muna ang sarili nyo. Sapagkat, kapag hindi nyo kinalimutan yan, lagi kayong masasaktan. Sapagkat lahat ng gusto mo na ginagawa mong mabuti, magagawa mo. Ngunit hindi lahat ng ginagawa mong mabuti, tatanggapin ng kapwa mo. Buhay ba ang ama? Kaya, mapapalad ang pinagtibay ang kalooban. Halimbawa, isa kang sugarol na taon ang mensahe sa sugal. Ibig sabihin, ikaw lang ba nun ang pinatamaan? At sa'yo lang nakaukol yon? Pangkabuhan yon. Malay naman ni Apo Kunching na ikaw ay sugarol. Kung hindi ka niya kilala at nakikitang nagsusugal. O halimbawa, nataon ang mensahe ay maramdamin ka. Nataon na ikaw pa lang ay maramdamin. Ibig sabihin, pinatamaan ka dahil maramdamin ka? Hindi yan totoo. Sapagkat in general, dapat pagnilayan lahat kung ano ang sinasabi, hindi lamang sa iyo. Ngayon, nanaig ang pagkatao mong maramdamin na saktan ka. Sino nagkasala? Sino ba nagkasala? Hindi si Kristo, hindi Espiritu, hindi Ama, hindi si Kunching. Kayo! Sapagkat kayo ang nasasaktan. Buhay ba ang ama? Mga minamahal, pawang katotohanan ang sa akin tinuturan. Sino pang magpapakatotoo kung lahat ng sasabihin ng kapwa-tao niya'y pakikinggan niya? Sino pang titibay kung lahat ng paninira ng kapwa niya ikasasakit ng damdamin niya? Subalit, mapapalad ang malilinis ang isip, mapapalad ang malinis ang kalooban. Aanhin mo ang dasal ka ng dasal, panalangin ka ng walang pumpay, at saan-saan ka nagtutungong simbahan. Subalit mayroon kang pinararatangan at pinagbibintangan. Ito ba'y makatwiran sa kalooban ng Ama? Hindi. Kundi ka man magtungo sa dakong ito at ang palagay mo'y doon ka nagtutungo at nakikinig ka doon, ngunit naroon ang masamang isip mo. Kaya Apo Kunching, hindi ka matwid sa pananaw ng Ama. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang naituran mo, Ama, ang marapat sa kanila. Ibahagi mo sa kanilang kalooban ang mainam at buksan mo ang kanilang kaisipan ng pangunaway kamtan. Sumibulang pagmamahal at katapatan, sa gayon mawawawa nila ang salita mo'y banal at hindi marapat paglaban-labanan. Sapagkat ang salita mo'y magbibigay buhay sa taong makatotohanan at tinanggap na makatwiran. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kaya nga't hinabili na ng Kristo ang mga apostol sa panahon na yaon
Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman. Maliwanag, sapagkat ang mga sinasabi nila ay pawang katotohanan at ang magkakanulo sa kanila yung ayaw tumanggap sa katotohanan at nag-iisip sa kanila ng masama na mayabang. Nag-iisip sa kanilang nagkakatang isip at sila'y pinatatamaan, pinararatangan, ngunit sa matwid na pananaw ng Ama, sila'y totoo sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, sinong tagapagtanggol nila? Kristo Jesus sa buhay mo tao. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Hawak mo ba ang buhay mo? Kung anuman ang ginagawa mo, ngunit ang Espiritu Santo'y pinagkakasalahan mo, may mainam bang magaganap sa buhay mo? Tandaan ninyo, mga mahal ko, paratangan mo na kung ano-ano ang kapwa mo tao. Limiin mo muna ang mga tinuturan at niluluwal ko bago ka magbigkas ng sabihin mong pinatatamaan ka. Kung pinatamaan ka man at malinis ang puso mo, bakit masasaktan ka? Kung pinatamaan ka man at malinis ang isip mo, bakit mahihirapan ka? Kaya't kung totoo, ang puso mo'y malinis at totoo ka na sa Ama, tinanggap mo yaon at babaguhin mo nang hindi nahihirapan kalooban taglay mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama, ikaw ang buhay at saya, ikaw ang sigla at ligaya, ikaw ang kalusog at kalakasan, tanging ikaw ang lahat ng pagmumula ng mabuti. Gantihan mo ang mabuting mga anak mo ang tumutupad sa iyo, subalit ang mga bulok ang kaisipan, hawiin mo at maparam, sa gayon mariramdaman nila, buhay kang sa kanila ay nag-aakay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Ito po ang natutunan ko sa Panginoon. Halimbawa, tayo maganda samahan natin, ano? Sisingit at sisingit ang kalaban para gumawa ng parana. Ang isa sa inyo, sisisikan ng hindi magandang isip para lasunin at mag-isip ng hindi maganda. Pag nanaig na yung pagkatao at pinakinggan na yung udyok ng isipan, doon na. Sira na ang buo, nawasak na ang matibay. Ngunit, yung matibay at matatag talaga, hindi mawawasak. Sino ang nawasak? Yung marupok, yung mahina. Kaya, ang nagdadala, yung may dala, hindi yung walang dinadala. Ang nahihirapan, yung nabibigatan. Kaya naman, dahil sa hindi ka panatagan, hahanap ng kakampiyan, kakausapin ng kapwa-tao para papaniwalain niya at siraan niya yung walang alam na kasalanan sa kanya. Habang ginagawa niya yon, lalong bumibigat ang kanyang dalahin. Habang ginagawa niya yon, lalong nahihirapan kanyang kalooban. Itaga niyo sa bato. Mga mahal ko, sapagkat kung isang nagpapakabutit mabuti ang layunit hangarin, pasasamain mo pa, ikaw ang managot tao. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahal na mahal tayo ng Ama. At lahat kayo po ay mahal ko. Maniwala kayo sa hindi, madaman nyo't hindi, tanging Ama lang nakababatid. Sapagkat, kung wala po akong pagmamahal sa inyo, hindi ko na kayo paglilingkuran. Kung napipilitan lang ako, tama ba anak? O ikaw, halimbawa, maganda man ang trabaho mo, ngunit tinatamad ka.
Makakamtan mo ba yung tagumpay mo? Kailangan maging masipag ka, no? O, sige. Masaya ka man ngayon, ngunit meron kang kinagagalitang tao na nakita mo, sasaya ka pa ba? Subalit, kahit na anong hirap ng buhay mo at maligaya ang puso mo, kahit sinong kaharap mo, makatatawa ka, di ba? Totoo po yan. Sapagkat iba yung nagkukunwari sa nagpapakatotoo. Ang nagpapakatotoo kahit kanino'y makakaharap siya, ngunit yung hindi, pinipili niya ang kausap niya. Buhay ba ang Ama? Kaya, sino magdadala kung magsisinungaling siya? Yung nagpapakatotoo ba o sinungaling? Mga kapatid, tayo'y naririto, hindi para tayo'y magmagaling sa isa't isa. Tayo'y pumarito, hindi para sa ating sarili, kundi para sa ating kaluluwa. Kayong mga pasyente naririto, hindi para kay Apo Kunching, kundi para sa inyong kalusugan at kalakasan na magpapagaling ay Diyos Ama at Kristo. Kaya, kung para sa inyo, ang sinasabi masama at di nyo tinatanggap at nagiging masama sa inyo, paano kayo pagagalingin nang nagbabadyang mabuti at mabuti ang pahayag? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakahirap mangaral. Napakahirap mangaral. Sapagkat ang pangangaral sa banal, hindi mo dapat pag-aralan. Kusang bumubukal, kusang dumaratal. At kung ikaw naman na ginagamit malinis ang kaisipan at hindi ka nasasaktan sa kapwa mo nilalang, masaya kang naglilingkod. Buhay ba ang Ama? Kaya, ipanalangin natin ang mga masasamang kaisipan at marumi ang pag-iisip na naghahaka-haka lamang at pinatatamaan sila sapagkat matatawag silang taong marupok at di matatag. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O, para ngayon sabihin ninyo na baka sinadya na naman ito. Pumango lang naman ako sa sambahay eh. Basahin niyo yun. Eh, binigyan ako ng ganun. Ngayong ginagamit ko, masama ba? Hinilin ko sa Panginoon kung nararapat ko itong gamitin, paggamit niya. Ngunit hindi lahat ng araw. At ngayon, napatapat po ito. Oh, kinathang isip ko na naman ito at pinatamaan ko kayo. Magandang umaga po. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Eh kung sa boses ko naman po, kala nyo'y galit ako, eh hilingin nyo po sa Ama, baguhin malambing. Wala po akong magagawa, ito ang aking boses. Eh kung naman pong malambing ako at ngunit ang puso ko naman po'y bato, eh hindi na bali po. Di bali nang hindi ako malambing, ngunit kung ang puso ko'y marunong magmahal, mas pipiliin ko na rin. Buhay ba ang Ama? Sapagkat hindi naman po lahat ng malambing ay mapagmahal, may mapang-utulang. Eh ako po hindi malambing. Hindi ako showing magmahal. Ngunit dito sa puso ko, batid ng Ama, totoo. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung nataon, hindi ako malambing na gusto mo'y na. Ngunit, binibigay ko naman yung karampatang natutunan ko sa Panginoon at binabahagi ko sa iyo yung pagmamahal. Hindi pa ba sapat yun? Hindi pa ba sapat? Mga mahal, ang mahalaga, ang nasisiraan ng bait ay maagaw mo sa pagkasira ng bait. Ang nawawala ng ulirat, maagaw mo at magkaroon ng ulirat. Ang nadidimla ng isip, maagaw mo at magliwanag. Ang may sakit, maagaw mo, gumaling at mabuhay ng may galak. Sapat na yun. Sapagkat, yun ang gantimpala ng Ama
At patotoo niyang ginagantimpalaan ka ng galak at kasiyahan. Ang bawat araw mo, alam mo nang ganyan ang buhay mo, pero bakit nakakatawa ka pa? Nakakalaban ka pa? Bakit napapatag ka pa? Sapagkat alam mo, umaasa kang hindi ka niya pababayaan. Buhay bang Ama? Kaya, pinabayaan na ba kayo ng Ama? Napabayaan na ba kayo? Katulad po halimbawa, kanina, maaga akong ginising at nagmensahe ng kaunti na sa patnubay ng Ama, ng at Espiritu Santo. Mahal na mahal ko kayo. Gayun lang, simple lang po. Pagpapadama ng pagmamahal, yung nakadama po noon, naramdaman ng Diyos. Subalit yung may galit sa'yo, iba laman ang isip. Eh, sino po nagkasala? Akong malinis na sumunod lamang ang adikain ko ay tumupad? O yung nag-isip sa akin ng, eka, totoo ba yan? Sino po nagkasala? Ako po ba o sila? Magandang maga po. Kaya, tuloy. Tutuloy po ba natin? Mga minamahal. O mga choir, masaya ba kayo? Paumanhin mo, mahal na kapatid ko, hindi kita nasagot. Sapagkat sabi mo nga, gusto mong pumila, kaya lang hindi ka na nakapila. At ngayon po kay siguro po, nakapahinga ka na. Hindi ako nakapahinga. Sapagkat pagkatapos ng gawain, may tinunguhan po ako. At nang magbalik ako, may kaharap ako. Kaya nang nabasa ko yung mensahe, inaantok na ako. Wala nang lakas loob na agawin ko pa yung antok ko dahil gusto ko nang matulog. Kaya hindi kita nasagot. Papaliwanag ko pa po ba isa-isa? Naawa naman ako sa inyo. Dapat ako kaawaan nyo. Pero huwag kayong maawa sa akin. Maawa kayo sa kaluluwa nyo. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat, aaminin ko po sa inyo, sinungaling ako pag sinabi kong hindi ako nalulumbay. Kapag dumarating sa akin ang lumbay, lalo na, yung apo ko po may kumbaga kung may kakulitan na nakakatuwa, papasok sa kwarto mo, halimbawa, may tatanong sa'yo, kasalukuyan kang, sabi niya, Ma, yung ganito Ma, tingnan mo ako, may, yung po bang nagpapapansin sa'yo, Ma, yan. May lumbay po ako noon. Pagkatapos ko pong hindi masagot at hindi ko po maasikaso, gaganyan lang siya. Sapagkat dapat maituloy yun. Distraction yun, di po ba? Kaya dapat ituloy mo, wag kang magpatalo doon. At pagkatapos po noon, sasabihin ko, gusto ko nang makalaro ang apo ko. Tulog na. Yun ang lumbay ko po, na nilalabanan ko. Na kung wala akong obligasyon at misyon, dapat napasaya ko yung apo ko. Dapat yung panguuto niya, yung kabataan niyang naghahanap ng pansin, ay napansin ko. Yan po nilalabanan ko. Ngunit sasabihin ko pa ba sa inyo araw-araw para magmagaling ako? Hindi na po. Ang maniwala po sa akin ay salamat. Ang magalit sa akin ay salamat. Ang tumanggap sa akin ay salamat. Ang matuwa sa akin ay salamat. Ngunit ang Diyos, ang sabi ko, huwag kang sa akin mawawalay. Buhay ba ang Ama? Yang kulog na yan. Sa dating buhay ko, takot na takot po ako sa kulog na yan. Pag kumukulog na, nagtatalokbong na ako. Abay ngayon, tuwang-tuwa ako. Pag kumukulog, bakit po? Nararamdaman kong Diyos, nagagalit. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, aanhin mo yung buhay mo. Sabi nga, kung walang magiging kabuluhan, aanhin mo ito. Kung kapahamakan sa bandang hulit, impyernong walang kaahon-ahon kailanman ang tutunguhan.
Sabi ko po kanina sa Ama, Ama, batid mong hindi ako nag-aangad ng yaman sa lupa. Ang hiling ko lang, huwag mong pabayaan ang aking pamilya. Pangalagaan mo sila at ikaw ang manguna at ako'y gamitin mo sa iyong gawain. Sapagkat, sanay naman po ako sa hirap eh. Lumaki ko sa hirap. Kaya lang na makilala ko ang Panginoon at pinaglingkuran ko siya, nagkaganito man ang buhay ko, hindi naman niya ako pinabayaan. Kaya anak, salamat sa tuwing darating kay may pasalubong ako. Salamat. Baka sumbat mo sa akin yan, ha? Salamat. May pasalubong siya sa tuwing darating. Baka sumbat niya ako sa akin yan. Pag nagtampo siya sa akin, paano ko pa isusuka yun? Paano ko pang ibabalik sa bote? Ano? Mga mahal. Halimbawa, binigyan niya akong pera. Kaya po, hindi ko po alam kung anong gusto niyo. Ito po ang pasalubong. Ay, wag na anak, lagi ka na naman. Hindi po, talaga po. Paano ko pa isusuka yun, anak? Kung naibili ko na ng gusto ko at kinain. Di ang Diyos ang gaganti sa'yo, di ba? Yun naman ang hinihiling ko po Sa tuwing may taong mabuting loob sa akin, siya po ang gumante. At ako'y wala po akong hinihinging ganti sa inyo. Kaya, ang binibigay niya sa aking pagpapahalaga, ang Diyos ang gumanti sa ginawa ko sa inyo. Kaya naman di ko kayo sinusumbatan, di po ba? Mayroon po bang pasyenteng sinumbatan ako? Walang yaka, pagkatapos mong gumaling, umalis ka na, hindi mo na ako naalala. May sinabi po ba akong ganon? Dahil hindi ako nagpapagaling. Dahil hindi ako nagpagaling. Nasa sa'yo na kung kinilala mo yung pinakikilala kong Diyos na pinaglilingkuran ko at nagpagaling sa'yo. Kung ayaw mo'y huwag mo. Buhay ba nga ma? Po, kunsing katapang mo namang magsalita. Pinatatapang po ako ng aking mga pinagdaraanan. Sapagkat kung di ako magpapakatapang, ako'y matatangay. Kaya, hinamak mo ba ako? Pinagtawanan mo ba ako? Pinagbintangan mo ba ako? Malaya ka. Bahala na ang Ama sa'yo. Magandang umaga po. Buhay ba ang Ama? Masaya ako kapag halimbawang may kinausap ako na litong-lito, halos hindi makapagsalita't natutulala. Pag nagising ang kanyang diwa, naiyak ako sa tuwa. Sapagkat, yun ang mission ko. Hindi magpahamak, hindi manira, hindi manakit ng damdamin. Yun ang mission ko. Subalit, kung para sa inyo, ang mission ko ay kapahamakan ninyo, bahala na po kayo. Inuulit ko, ang mission ko ay tumalim at sumunod, pumaliw ng nagdadalamhati, tulungan ang naliligaw ng landas, magliwanag ang nadidimlan, ngunit hindi ako maghihikayat. Kaya't kung ako man ay sisiraan, malaya po kayong lahat. Hindi naman po ako ang nag-anyaya sa inyo para kayo pumarito. Ngunit tinutupad lamang ng Diyos na nag-ata sa akin ang sinabi niya. Hindi ko kailangang lumuwal ng tarangkahan at maghanap ng aking paglilingkuran. Siyang magpapadatal sa akin ng paglilingkuran ko. Salamat sa kidlat na pinakita mo. Sapagkat yan ang totoo. Ang Ama'y hagibis, kidlat, hambing sa kidlat. Kung ikaw ay mabilis, siya'y hagibis. Tama ba? Kung ikaw ay apoy, siya'y apoy ng walang hanggan. Kaya't wala ka sa kanya'y laban. Kaya kung kakaunti pa lang ang apoy mo, aba, huwag kang mayabang. Baka mamaya maubos yung apoy mo, hindi ka na makakahingi sa kanya.
sapagkat may masamang loob ka sa kapwa mo? Paanong nasa liwanag ka kung masama iniisip mo? Paanong nasa liwanag ka kung naninira ka ng kapwa mo? Kaya kahit saan ka magtungo at pakinggan mo ang mga mensahe, bubuligligin ka pa rin ng bagabag sa iyong budhi sapagkat mayroon kang hindi matanggap-tanggap na kapwa mo na walang kasalanan sa iyo. Yan ang itaga nyo sa bato. Sapagkat kung ang kapwa nyo pinag-iisipan na walang kasalanan sa inyo, ang konsensya nyo at budhi ang siyang kalaban nyo. Pagpalain kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Yan lamang ang panlaban sa taong walang laban, ang Ama na makapangyarihan. Pagpalain kayo. Alam kong may magagawa. O, angkinin mo na anak, magkaanak na kayo ng Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat, ayan, nakasabit siya. Winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo. Aba anak, laban. Ha? Ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Si Bunso nakatulog lang. Mga Kaps, masaya ba kayo, Kaps? Talaga ba yan? Totoo? Nako, nasa sa inyo na pag di kayo naging masaya. Ayan, si Kaps. Buhay ba ang Diyos? Oh. Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti na. Kay Angel yan. Buhay po ba ang Diyos? Salamat, salamat, salamat po sa Panginoon. Ay, ang maglingkod nga pala sa Panginoon ay hindi biro. Ano po? Mula sa unang araw ko
hanggang sa panahon ngayon, hindi pa rin natatapos. May magbibintang sa'yo, may matutuwa sa'yo, may nagagalit sa'yo. Ikaw naman patag ka lang na wala kang alam, ano? Pero alam niyo po, talagang napakabuti ng Espiritu, napakabuti ng Panginoon. Kapag may naramdaman po akong katauhan, sigurado walang pagkabulayan. Walang pagkabulayan. Hahanapin ko ang kaparaanan kung paano ko matututunan at malalaman na totoo ang binabahagi. Subalit, sa sarili ko na lang yon. Buhay bang Ama? Hindi po ako yung taong kapag may nalaman hindi ka karapat dapat sa pananaw ng Diyos mo. Sira-sira ka pala. Maninira. At ang Diyos po ay ganito. Kapag alam niyang makasasama sa iyo, hindi niya sasabihin. Hindi niya ipapaalam. Ang sabi niya, eto, anak, pinadadama ko lamang sa iyo kung sino ang taong nagtatampot, nagdaramdam, subalit wag mo nang alamin ang katotohanan. Ako nang nakababatid niyan. Sapagkat kung ito'y alamin mo't masasaktan ka bilang katawan, pagkakasalahan at magkakasala ka sa kanino man. Kaya't anak, ang gawin mo ang ako'y pakinggan at ang aking salita ang iyong ituwid sa kapwa. At iulat mong marapat ang tumanggap, akong tinanggap. Tapos, buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, kapag nalaman ko po na may nagtatampo, aminin ko po na iyak ako. Lalo na kung alam kong wala naman akong minithi, ginusto, kundi mahalin sila ng tapat, ng totoo. Ako na may nakipagtotoo, hindi nakikipagkunwarit kaplastikan. Pagkatapos gano'n ang iisipin sa'yo, pagkatapos gano'n ang gagawin sa'yo, naiyak ka lang sa lungkot, pero hindi po sa galit. Sapagkat kung galit, hindi na po ako makapangungusap sa inyo ng ganito. Kaya po, dito ko po nasusubukan ang sarili ko doon sa mga ginagawa ng taong ganito. Yung ikaw ay matututong magpakumbaba pa rin. Mapapatawad mo pala sila dahil nadidimlan sila Sapagkat kung di sila nadidimlan, hindi kanila pagbibintangan. Tama po ba? Kung hindi sila nadidimlan, hindi kanila hahatulan, di ba ka? Hindi kanila pararatangan, sapagkat alam nilang masama ang magparatang, magbintang at maghaka-haka. Ba't nila ginagawa? Pagkatapos sasabihin, malakas ang espiritu ko, Eka. Anong espiritu? Totoo, malakas talaga espiritu mo, espiritu ng dilim. Sapagkat kung nasa liwanag ka, dapat di ka nasasaktan. Dapat hindi ka nahihirapan ng kalooban at dapat hindi mo pinagbibintangan. Tama ba ka? Kaya kayo, kapag may nabasa kayo sa Facebook, na mga naninirawag ng patulan, anak, nako! Ang mahalaga, alam nyo yung pinagpagawa nyo doon, alam nyo kung saan nagmula, at alam nyo kung ano. Kaya rin ako, kahit sinasabi nila, akala ko hindi nandarambong yung po si coaching na ba't may kotse? Sabi ko, yehey! Gusto ko nga buksan yung salamin kaya lang baka akala nila nagyayabang naman ako Pero gusto ko lang sabihin, nakasakay ako sa kotseng kinurakot ko. Buhay ba nga ma? Mga minamahal. Alam niyo po, ganito lang yan. Kapag wala kang, alam mong dapat na bagabagin ka ng konsensya mo, may aibag po ba ako? Yan ang patotoo. Mahimbing ako matulog. Bakit ko intindihin yan? Kung maluka ako diyan. Di ako naman ang pagtatawanan talaga. Naluka na Eka. Hindi, ikaw ang maluka sa akin. Buhay ba nga ma? Tama po ba? Kung gusto